This is the topic in Hebrews chapter 5. Naman kapatid, ang pag-usapan natin ay yung summary ng Hebrews chapter 5. Ito mga kapatid ay role ni Jesus Christ as the ultimate high priest. Mahalaga na meron tayong high priest. Now, the very beginning from the beginning of chapter 5 verse 1 to 4 ay alam natin mga kapatid that yung office of the high priest was established in the time of Moses. At itong high priest mga kapatid ay pinili ng Panginoon among the people. Hindi ito elected by the people. Walang kumakandidatong, ako iboboto mo ha pag ako'y kakandidatong saserdote o pare o pastor. Walang ganun mga kapatid. Yan ay pinili atine. Chosen from among men to represent people before God. At ang trabaho nila mga kapatid, ang trabaho nito mga high priest, ng mga matataas na saserdote, is one of them is to offer both gifts and sacrifices for sin. So dalawa ang trabaho nila. Hindi lang sila para mag-offer ng mga pinatay na hayop, isa din dyan mga kapatid ay mag-offer din ng regalo sa Diyos. Kaya pag tayo nagbibigay sa Panginoon, hindi lang sacrifices. Hindi lang sila para mag-offer ng regalo o for the atonement of sins. Pero kailangan din nila, nagbibigay din sila ng regalo sa Diyos. Meron ba kayong, I think hindi lang ito nasabi ni Sister May, pero I think noong January, Pastor Jay, I think we have to also, meron tayo sa main church na ano nga yun? Taon ko, edad ko, handog ko. Kung ilan ang edad mo, yun ang handog mo sa Diyos. Kasi ang binibigay natin sa Panginoon, actually, tithes and offering, wala ka talaga pang gift sa Diyos. Yan ang ginagawa ng mga high priest, mga kapatid. Yung pagpapasalamat. Amen? Yung sa kagustuhan mong makadaupang palad si President BBM, magdadala ka ng regalo sa kanya. Antilita, hindi pa pwedeng pupunta ka kay BBM, kakain lang kayo, parang kaibigan mo lang. For you to have that right of audience with the high people in the high places, kailangan usually meron kang dalang regalo. Look at the Magi's. When the kings from the east, far east, went to see the baby Jesus, they did not just come there empty-handed. They have gifts. They bow down and worship. And apparently, according to many scholars and theologians, they believe that the Magi's were nobles, were monarchs, kings, and princesses in their own jurisdictions. Mga hari sila eh. Bakit natin nalamang hari, Sister Rubel? Because their audience was the king of si Herod. Hindi ka naman papakinggan ni Herod kung ikaw ay hampas lupa lang. Bakit naman makikipag-usap sa si Herod kung ikaw ay hindi niya kapantay? So there were many speculations and assumptions that they were nobles from the east, from the far east. But when they see Jesus, when they decided to see Jesus, they brought their gifts. They bowed down, they worshipped, they knelt down, and they recognized the kingship, the authority, the empress. Kasi emperor si Jesus, siyang pinakakataas-taasang hari. Maraming mga hari, kaya ang tawag sa kanya King of Kings, Lord of Lords. Hindi ko alam kung meron niya sa France, sa Italy, or sa Greece. Sa United Kingdom, meron kaming lords. Meron kaming House of Lords. Meron kaming House of Commons, House of Lords. Kaya ang tawag sa mga
sa mga taong yan, Lord, Lord John, Lord ganto. Yung mga yun, Lord, na maliliit na Lord. But Jesus was called the Lord of Lords. So mga kapatid, isa sa mga trabaho, mga ginagawa ng high priest, the role of a high priest is to represent people before God. Kaya malaki ang role ng high priest. Mahirap. Parang ngayon, tayong mga nasa leadership, mga pastor, nagre-represent ka ng church. Tayong mga magulang, you represent your family. The outcome, the picture of your family reflects your persona. Hindi pwedeng wala tayong pakialam, hindi pwedeng hands off. The fact na binigay sa iyo ng Panginoon yung mga anak, yung pamilya mo under your supervision, ibig sabihin may tungkulin tayo na i-present natin yan sa Diyos. Isa sa mga dapat na maging ugali ng high priest, ng mga mataas o kataas-taasang saserdote, ay ang pagiging maawain. Yan. Kailangan maawain tayo. Hindi lang sila tagagayat ng karne, Sister Robel, para pang sacrifice sa Diyos, but he also has to have compassion. Hindi naman porket saserdote ka o pastor ka, hindi naman porket leader ka ng iglesia, nagmamalaki ka na. Isa dyan mga kapatid, dapat maunawain. Maawain. Bakit? Kasi siya man ay pwedeng mabiktima at magkamali, mahulog din in the same pit. Sa pagkakamaling nagawa ng tao, ng bayan, pwedeng siya rin magkamali. Pero ang isang mataas na saserdote, he recognizes that yung pagkakamali ng taong to, pwedeng ako magkamali din . So, yung high priest mga kapatid has to have this compassion because he understood that he himself is also subject to weakness. Lahat kami, lahat tayo. Hindi pwedeng kahit nagtuturo ka, hindi naman laging lahat ng tinuturo mo perfection ka na. It doesn't make you a perfect man. We also need the compassion and mercy by the loving God. We are imperfect, loved by a perfect God. Ganun ang trabaho ng high priest. Kaya, ang trabaho ng mga mataas na saserdote, bago siya maghandog ng mga pinatay na hayop dahil sa kasalanan ng iba, inihahandog niya muna ang kanyang sarili sa Diyos. Lord, ako man po ay isang makasalanan. Kaya yung kanta natin Lord, I offer my life to you. Kanta yun ng high priest actually. At pwede na rin natin kantahin in our current era. Pero may specific command ang Panginoon sa mga high priest, knowing that he was also subject to weakness. Kaya pagdating ng Day of Atonement, the high priest must have to sacrifice himself first to remind him and the nation that kailangan nila ng pagliligtas ng Diyos. Hindi siya pwedeng maghandog sa dambana ng Panginoon natin without the high priest offering himself as a sinner. Because he himself understands that he is also weak. He has fault. He has flaws. May mga pula, may mga kahinaan din itong high priest na ito. Kaya pag lumapit ka sa dambana ng Panginoon, kailangan, sabi ng Diyos Ama, kailangan yung high priest, ihandog muna niya ang sarili niya.
Does that brings you why Jesus has to sacrifice himself? Because Hebrews chapter 5 discusses about Jesus becoming the high priest, standing before God the Father. Siya ang nagdadala ng kasalanan, atine. Kasi in those days, sa Israelites era, dun sa panahon ni Moises sa Old Testament, yung high priest, they go to the most holy place, they bring all these animals, offering for the atonement of sins of the rest of the Israelites nation. Pero bago siya maghandog, sarili muna niya, hinahandog niya. Yun ang agreement, yun ang understanding ng God the Father and the high priest. Mamaya pa, di-discuss natin yan. And no man, according to the Hebrews of 5, no man takes this honor to himself, but because he is called by God, just as Aaron was. So again, hindi siya nagpresenta, Sister Robel. Na ako gusto ko mag-high priest, no. God has to choose you. And God appointed him for his people. Inappoint siya eh. Hindi siya binoto. Ano ang kagandahan nun natin eh? Kapag inappoint ang high priest ng Panginoon, hindi pwedeng magmalaki yung high priest. Magaling kasi ako eh. Hindi. Ang Diyos ang pumili sa'yo, so wala kang karapatang magmalaki sa tao. So that you will not take honor for yourself. Kasi ibinigay yon as a right of birth. Yung tinatawag na, yun ang pagkapanganak, like, as we all know mga kapatid, yung high priest kinuha yan sa bloodline ni Jacob. Si Jacob mga kapatid, as we all know, was the grandson of Abraham, whose name was changed to Israel. So every priest came from the bloodline of Levi. Kaya yung Levi's, di ba? Nakita mo yung pantalong Levi's? Yung Levi's is owned by the Levi. Di ba? Wendy's. Wendy, pag-aari ni Wendy. Kaya tawag sa kanya Wendy's with apostrophe S. McDonald's. Actually, McDonald's lang siya eh. Pero pag nilalagyan ng S, ibig sabihin, pag-aari siya ni McDonald. Wendy, pag sinabing pag-aari ni Wendy, kaya nilalagyan ng Wendy's apostrophe S because that apostrophe S means possessive noun. Anyway, that's an English language. Ibang panahon natin pag-aaralan yan. Sinasabi ko lang yung Levi's. Kasi yung Levi, apostrophe S. Di ba ang Levi's hindi siya L-E-V-I-S? May apostrophe siya actually eh. Levi's. So, owned by the Levi. Si Levi, Sister Bell, was actually set apart. Siya talaga ay inihiwalay. Kaya wala silang land. Sa division of the land of Egypt in Israel, wala silang land. Hindi sila binigyan ng regalo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, yung mga Levi ha, mga yung lahi ni Levi o Levi sa English. Yung mga lahi ni Levi, wala kayong lupa. Bakit? Ang regalo nyo, ang inyong aginaldo sa akin, yung offering. Nakuha nyo mga kapatid? Kaya yung Malakay chapter 3 verse 10 Ate Milen, di ba? Ang sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang inyong ikasampung bagay at handog sa aking bahay. Para may makain naman yung mga tao doon. Kasi wala nang kita ang Levi eh. Hindi sila binigyan ng lupa. Hindi kagaya ni Ruben, ng mga iba't ibang mga tribes, Benjamin. Meron sila talagang specific na pagbubungkalan, pwedeng pagtaniman ng aanihin. Ang Levi wala. Kaya inutusan sila ng Panginoon sa Malakay 3:10, magdala naman kayo mga 11 tribes. Magdala kayo ng handog sa aking bahay para may makain sila doon. Anong kakainin nila doon? Wala naman silang binubungkal na lupa. Amen mga kapatid. Now, Levi had 3 sons. Ang anak ni Levi, 3 sons, Gershon, Kohath, and Merari. Each of these family lines had their own duties. Meron silang kanya-kanyang trabaho at timilen. Porket nasa lahi sila ni Levi,
hindi lahat sila saserdote. Hindi lahat sila priest. For example, si Gershon, ang trabaho niya, linisin yung kurtina ng iglesia, yung bakod, yung veil. Yan, sa inyo lahat yan. Numbers chapter 3 verse 25 to 26, yun ang trabaho nyo. Wala kayong trabaho, Gershon family, ang trabaho nyo, linisin yung veil, yung tabing. Di ba, Sister Robel, sa pag nanood ka ng sine nung unang panahon kasi, yung may pinilakang tabing yan eh. Dati kasi may pinilakang tabing, yung bumukang kurtina, yun ang veil. Ang veil is thick. Curtains, maninipis lang. So, ang trabaho ng Gershon family, tagalinis ng kurtina, tagalinis ng bakod, tagapaglaba, siguro ganon. Kasi lalaki ng kurtina nung unang panahon. Now, anong trabaho ng family ni Kohath? Ang trabaho naman nila, maglinis ng mga furnishings, yung mga lampstand, altar of incense, and the Ark of Covenant. So may kanya-kanya silang trabaho. Yun namang family ni Merari, sila naman yung tagapag-alaga ng mga boards and pillars, yung mga haligi ng church, ng tabernacle, at yung mga nakapaligod na mga bako doon sa mga haligi na yon. So kanya-kanya sila ng trabaho. This family, according to the history, were not properly priests. Bagamat sila yung mga Levites, because the priesthood actually is only given to Aaron. Ibinigay lang talaga kay Aaron, kapatid ni Moises, from the family of Kohath. Yung family ni Aaron and his descendants, made up of the priests and the high priest, those able to serve in the tabernacle itself and to offer sacrifice to God. Mga kapatid, binabasa ko in English so that, kasi Bible study ito naman ay hindi naman ito sermon, kaya medyo boring. Pero maganda rin malaman natin yung trabaho eh. Baka mamaya, Sister Robel, pagdating mo sa langit, oh, Robel, ang trabaho mo, tagalaban ng kurtina. Bakit ako? Teka muna, yan ang trabaho ng mga taga ko. Yan ang trabaho ni na Gershon. Tagalaban ng kurtina. O mara mo na sa Gershon family ka. Kaya wag kang aangal. O Milen, ang trabaho mo, bakod. O nandun ka sa Merari family or Kohath family. Amen, mga kapatid? The high priest was generally the eldest son of Aaron. Usually yung high priest ipinapasa sa panganay na anak na lalaki. Example, si Aaron, siya ang pinili ng Panginoon. The next in line after Aaron, yung panganay niyang lalaki. Except, as we all know atine, in Leviticus chapter 10 verse 1 to 3, mga taga-London alam na alam ito eh, si Nadab at saka si Abihu. Tinanggal ng Panginoon yan. Kasi nagdala sila kasi, di ba, Sister Robel, pag nasa altar ka, nag-i-insenso sila eh. Kaya yung ginagawa ng mga pare sa Katoliko, di ba nagaganyan sila ng para mga tawas, yung mga hindi na bumiling Rexona, doon na lang kayo. Total, maaamuyan nyo na rin ng tawas, mga kapatid. Hindi nyo kailangang bumili ng deodorant. Yung tawas na ginagawa pala ng mga pare yun. Oh, di ba? Yung mga tawas na ginaganon, sila yun, yung may mga tibuli, tililing. Diba? Tililililililing. Tapos gumaganon sila. Ginagawa yun. Pero si Abihu, alam pagkakamali nito atin eh. Si Nadab at saka si Abihu, simple lang ang pagkakamali nila. Ang dinala nilang kulay ng apoy, iba. Di ba ang apoy kulay dilaw? Nagdala sila ng ibang klaseng apoy. Ibang klaseng apoy lang. Ang dinala nila. Pero mo yun, may iba pa palang klaseng apoy. Akala ko ba, Lord, hello? Kung isipin mo na lang, Sister Robel, why would you, ikaw ba, may iba ba bang klase ng tubig? May iba ba bang klase ng apoy? Wala kang alam dun eh. Pero, in Leviticus chapter 10 verse 1 to 3, mababasa mo yan. And Leviticus 21, tinanggal sila ng Panginoon because they brought a wrong kind of fire. Ganong katindi, Ate Milen. Ganong katindi ang polisiya ng Diyos. May specific. Pagka nagkamali-mali ka, kaya tama, naalala mo yung sinasabi ni Pastora, yung isang kapatira natin na, ito na naman tayo, ang sabi ni Pastora, lagyan ng langis. Ang inilagay, kapatid, ay itlog. Dahil ang katuwiran pa nga,
ng ating kapatid na yaong, kung sino man yung kapatid, pasensya ka na, nasasabi lang natin, hindi naman ito para ikahiya natin, ay ang inilagay itlog. Kaya nung pumasok si pastora, nangangamoy mabaho. Kaya nagbabinding and loosing ang elders. Ay sabi, pagkakabaho baga dito, ano ka nangyari dito? Naku po, ay nagmakaalaman yung langis na dapat ilalagay sa dahon itlog pa lang inilagay. Ay di Sister Presi, nagkabukingan nga, nagkakaribukan ngayon doon. Ay ang kasabi-sabi pa mas maliwanag daw at mas makintab daw ang labas ng itlog di gayon din ang Panginoon din ang sabi ng Panginoon apoy na dilaw. Itong specific na ito, may specific ang Panginoon Hindi pwedeng kung ano-ano lang. Kailangan marunong tayo. Kaya pag tinignan mo si Strobel ang Deuteronomy 28 verse 1, ang sabi ng Panginoon, if you hearken and faithfully obey. Hindi sinabi lang na if you obey. There's an adjective that comes before the word obedience, faithfully. Kaya sabi, langis. At kung bago ka gagawa, magtanong ka muna, ano gahong langis? Baka hori cooking oil. Ano gaho are coconut oil? Diba? Iba-iba pang klase yan para mamaliwanag. Ay ang ginawa mo kapatid hindi nga oil itlog pa. Ay di mabaho nga, nilalangaw tayo sa church. Nagdatingan ng pinutakti tayo ng mga langaw. Kaya ang akala ni pastora ngayon may mga masasamang espiritu. Dahil mabaho. Ay dahil kakaiba ang ating ginawa sa iniuutos ng Diyos. Kaya ito nangyari kay Nadab at kay Abihu. Bagamat sila ay anak ni Aaron na panganay, tanggal sila. Ay ibang apoy ang dinala mo Pinatay sila ng Panginoon. Now, ito yung mga katakot-takot na mga kaso ng mga tao na nagpanggap, nagtangka na gawin ang mga functions na para lamang sa mga saserdote. Si Korah, kinain ng lupa, Numbers chapter 16. Si Saul, rejected siya bilang hari ng Israel, 1 Samuel 13. Uzziah, nagkaroon siya ng ketong habang siya ay nandoon sa Holy of Holies. Ginawa niya ang function ng isang saserdote na dapat sana ay hindi. 2 Chronicles 26 verse 16. May function kasi. Hindi pwedeng lahat ginagawa mo. Amen ba? Kung ang function mo ay ito lang, yan muna. Wag kang magmamali-mali kapatid. Ay lahat na idinala mo Di ba ga? Ikaw na ang ganito, ikaw na ang ganon. Siya, ikaw na lahat. Noong unang panahon yon. Ngayon mga kapatid, Ate Milen, tayo ay pinagbabawalan, prohibited yan, na tayo ay magpanggap at umakto na parang tayo ang saserdote. Isang malaking kayabangan yan mga kapatid to think that we can approach God on our own without a priest. Amen? Lalapit ka sa Diyos. Ikaw lang? Wala. Hindi pwedeng ganon. Kailangan natin mga kapatid, we need a high priest. Kaya yung ating panalangin, Sister Robel, we always end our prayer in the name of Jesus. Importante yun. Yung panalangin mo should always end in the name of Jesus. I pray Panginoon, ipinapanalangin ko po ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Wag mong kakalimutan yung pangalan ng Jesus na yon. Because you are being represented by the high priest. Siya yung nagiging mediator mo between God the Father and us. So we must use the priest na pinili ng Diyos. Kaya ang tawag sa Panginoong Jesus mga kapatid, in chapter 5 ng Hebrews verse 5 to 6, so also Christ did not glorify himself and become high priest, but it was God the Father who said to Jesus, "You are my son, and today I have begotten you." And he also says in another place, "You are a priest forever
according to the order of Melchizedek. So mga kapatid, pag-aralan natin itong mga words na ito. Kasi very technical ito eh. Hindi pinili ni Jesus na siya ay maging high priest. Jesus did not make himself high priest. Instead, Jesus was declared as the Son. Pag binasa natin ang Psalm chapter 2 verse 7, He was also declared to be a priest forever. So natatandaan mo kanina natin na ang trabaho ng high priest, magpunta sa altar sa Holy of Holies, sa most holy place. At alam natin yan, Sister Robel, only the high priest can go and enter the most holy place where the Ark of Covenant is. Not everybody is entitled to go inside the... Kaya yung veil, for example, ito yung most holy place, ito yung veil, yung kurtinang makapal, yung pinilakang tabing. Nandito sa tabing ito mga kapatid yung outer courtyard. Pag-aaral natin eventually. Yung outer courtyard at Sister Robel, those are where the Israelites, yung congregation are. Doon sila nakaposisyon sa outer courtyard. Between the outer courtyard and the most holy place, merong pinilakang tabing. Merong makapal na tela. Nakukuha niyo mga kapatid. And the high priest is only allowed to go to enter the most holy place once a year. Once a year. Nakukuha niyo mga kapatid. So napakahirap na trabaho ng high priest. Today I have begotten you. At the time Jesus assumed his role as the high priest. According to Hebrews 5 verse 9, he was being perfected. Kaya nung namatay si Jesus atin it demonstrated na hindi lang siya priest na kagaya ni Aaron. Kasi si Aaron, tao pa rin siya Kailangan niya ring humingi ng kapatawaran sa Diyos. Meron din siyang kasalanan. But the resurrection of Jesus signified that He was the Father's Holy One. Siya yung pinabanal ng Diyos and siya ang nagdala ng galit ng Diyos. Dahil sa kasalanan natin, dinala ni Jesus yung kasalanan natin, therefore yung galit ng Diyos Ama, Sister Robel, napunta ngayon kay Jesus. Kaya on the 11th hour, sinabi ni Jesus in Greek, because the New Testament was written in Greek or Aramaic. Eloi, Eloi sabachthani. My God, my Father, why have you forsaken me? So that was the time, bagamat walang kasalanan si Jesus, but because He was the high priest, kailangan niyang i-offer ang sarili niya. Nakukuha niyo mga kapatid. Nakukuha niyo yung significance. Bakit may high priest? Importante yun mga kapatid. Kasi alam ni Jesus mga kapatid Alam ni Jesus ang galawan sa langit Hindi pwedeng... Kaya kahit magpunta kayo mga kapatid sa mga... Bakit may mga abogado? Pwede namang, sample, di ba may kasalanan ka, for example, nagkasala ka sa batas, pwede naman ikaw na makipag-usap sa judge, di ba? Pero bakit may representative? Bakit meron kang law? Bakit meron kang advocate? Attorney, ang sasabihin ko, pawang katotohanan. Pero teka, hindi lahat ng katotohanan tama. Kasi may katotohanan na magpapahamak sa iyo. May katotohanan na mali. So, hindi lahat ng katotohanan ay pwede mong sabihin. Minsan yung katotohanan na yon, mas malalim ito mga kapatid, listen to this, hindi laging tama. Kaya kailangan mo ng magagaling ng mga abogado. Because the lawyer interprets your word to the minds of the judge. Kami yung nagsasabi sa judge na, Judge, alam mo ibig sabihin ng kliyente ko? Ganito ang sinasabi niya. Because the advocate and the judge, they have the same understanding. They have the same mindset. Nagkakausap sila through the minds. They have yung tinatawag namin sa law na meeting of the minds. With us, pag pumunta tayo sa God the Father, Sister Ne,
Hindi natin alam ang galawan nila sa taas eh. Yung protocol nila sa langit eh. Kaya mapapansin mo, Sister Cecil, sometimes sinasabi ni Jesus, ganito kami sa langit. The heaven is like this. God is giving us the glimpse of how it is to live in heaven. Kaya pag nagpunta tayo ng langit, Sister Cecil, iba ang galawan nila doon. Iba ang galaw. Diba? Kaya, noong si Jesus, mga kapatid, alam niya ang gusto ng Ama eh. Alam niya kung paano niya kasama ko ang daddy ko. I was with him since the beginning of time. Kaya nga sabi ko nga Ate Milen kahapon sa London. You see, Ate Ne, when God created the fish, He commanded the sea to produce fish. When God created the tree, God commanded the soil to produce a tree. But when God created man, nung ginawa ng Diyos ang tao, Sister Robel, walang inutusan ng Panginoon. Instead, God the Father said this, let us make man according to our image and our likeness. Gawin natin ang tao, gumawa tayo ng tao ayon sa ating larawan at wangis. Now, the sea, ang dagat at ine, ay mananatiling dagat kahit walang isda. But the fish cannot survive without the sea, without the water. The soil, the land, the ground will remain as a soil. Mananatiling lupa ang lupa at Milen kahit walang puno. Pero ang puno, hindi pwedeng mabuhay ng walang lupa. Ganon din ang tao, Sister Robel. We need God for you to live, for you to survive. You need God. Pag nawala na yung presensya, yung kamay ng Diyos sa tao, kaya kahapon ang ganda ng aming topic sa London eh. Pag nawala na yung kamay ng Diyos sa tao, nakakapasok na yung gawa ng kaaway eh. Kaya nga sabi ko nga atin eh, believer ako sa tithes. Because sa tithes at Milen, and Sister Robel's tithes, tithe is a promise. Tithing, you are giving God the authorization to unlock, buksan yung kaban ng langit. You are giving God the authority to rebuke the devourer. Binibigyan mo ng karapatan ang Diyos na sawayin ang mananakmal sa iyong buhay. Sabi na Panginoon, subukan mo ako. Samantalang Sister Robel, sa prayer and fasting, healing of the sick, laying of hands, which are also part of the Mosaic Law, kasi part lahat yan ng Mosaic Law eh. Yung prayer and fasting, healing of the sick, casting of demons, part yan ng batas ni Moises. And also the law of tithing. Pero mapapansin mo, Sister Robel, walang ipinangako ang Diyos sa pananalangin, sa pag-aayuno, sa pagpapalayas ng mga demonyo, sa paglalahid ng mga kamay sa mga may sakit. Walang pinangako ang Diyos doon. But in tithing there is. Doon lang nagkaroon ng pangako ang Diyos na kapag ginawa mo to, gagawin ko to. Pag ginawa mo yan, gagawin ko to. Pag hindi mo ginawa to, hindi ko to gagawin. Because God wants to show you that His blessings are always conditional. Sumunod ang Diyos, mga kapatid. Now, so pag binasa natin ang Hebrews chapter 5 verse 5 to 10, Jesus was appointed by God. He suffered. Hindi sa basta-basta atine. Hindi sa basta, guys, kilalanin nyo ako, baka nakakalimutan nyo, ako ang anak ng Diyos, ha? Hello?
Hindi siya nagano, Sister Rubel. Hindi siya naging mayabang na, oy, hello, ne, Jesus Christ to, no? No. He learned to obey through suffering. Hindi niya, talagang nahirapan siya. In fact, he was crying. The Bible specifically described the sweat of Jesus became blood. Yung dugong lumalabas kay Jesus, talagang dugo. And science proved it. Napatunayan ng mga siyensya at ang pag-aaral na talagang pwede mangyari yung pawis na maging dugo dahil sa takot. Pero hindi yun inurungan ni Jesus. Nanatiling sumunod si Jesus. Sabi niya, Panginoon, Dad, take this cup away from me. But not my will, but yours. Be done. Sumunod siya. He learned obedience through suffering. And out of that obedience, atine, naging dahilan yon upang makamta natin ang buhay na walang hanggan. Without that obedience, if Jesus did not obey, we would not enjoy eternal life. Kaya itinalaga siyang high priest. Kasi siya ang nagdala ng kasalanan natin eh. Sa halip na may kakatayang pangkarne, Ate Milen, may kakatayang pangkarne, Lord, God the Father, ito po yung mga pinatay na mga lamb, ito po yung mga kalapati, ito po yung mga guyang pinatay, patawarin niyo po siya sa kanilang mga kasalanan. Wala nang ganun. Si Jesus na dinala niya ng lahat, Ate Ako na yung lamb. Kaya ang tawag sa kanya, di ba? The Lamb of God. Kordero ng Diyos. Kasi siya na yung lamb, siya pa yung high priest, siya pa yung nakagalitan ng God the Father, siya pa yung namatay, dala-dala niyang lahat. Kaya dapat nating pasalamatan si Jesus. Ang laki ng utang natin. Na dapat sana, Rubel ang mamamatay sa krus. Rubel sana dadalhin sa impyerno, pero hindi. Jesus paid for your sins. And now, you can declare, out of the purity, out of the blood of Jesus, bayad na ang kasalanan mo from now until forever. Binayaran na ni Jesus yun. Kaya tinawag siyang high priest in the order of Melchizedek. Kasi si Melchizedek, wala sang tatay, nanay. Wala sa PSA o NSO dati, yung magulang ni Melchizedek. Kaya si Jesus, wala sa talaga. Hindi niya nare-recognize si Mary at saka si Joseph as his father. Bagamat biologically, for the purpose of registration, sabi ng mga tao, Jesus, hinahanap pa ng tatay at nanay mo. Parang implied na, sinong nanay ko? Sinong tatay ko? Hello? Wala akong nanay, tatay. Ang tatay ko, yung mga nakikinig at sumusunod ng aking mga salita. Sumusunod ng salita ng aking ama. Because he was talking as Jesus Christ the God. Ayun mga kapatid. Now, Hebrews chapter 5, verse 11 to 14. Itong sumulat pa ngayon mga kapatid ng Hebrew, ito ay nire-rebuke ang mga mambabasa. Ang mga bumabasa na huwag na kailangan tayong magkaroon ng maturity. May mga taong nasabi mula ng kaunti, nasanggi mo lang, aalis na sa church. Alsa Balutan, Dora. Alam mo yung mga Dora Christian? Yung si Dora laging umaalis. Kaya lahat na ng church sa buong Italy, napuntahan na niya. Kilalang. Sino? Sinong bago nyo? Si ano? Ay, oo, kilala ko yan. Galing din sa amin yan eh. Kailangan mag-matured. Mahirap i-explain yung maturity na yan, mga kapatid. Lahat naman tayo nagkakamali, pero pag itinutuwid ka, sabi ko nga, Sister Rubel, kung hindi kayo itutuwid, sino itutuwid namin? Sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, mahal ko kayo. Kaya itinutuwid ko kayo. Sino magtutuwid sa atin? Kailangan tayong magkaroon ng maturity. Kuya Unad, malapit na tayo matapos, konting-konti na lang Babala laban sa pagtalikod. Yan, yung mga gusto laging tumalikod, laging nananakot sa pastor.
O pastor, pag hindi mo ito ginawa, pag hindi mo ako ginawang leader ng music ministry, ako'y aalis dyan. Ikaw na lahat. Ikaw na tutugtog ng gitara, kakanta ng offering, magpipreach, magpapatotoo. Pati mag-I love you, be the love of the Lord. Ikaw na lang din. Ikaw lang din ang kakamay sa sarili mo. Kumusta na kayo? Eto, masaya ako. Di ba? Oh. Dapat sana ay mga tagapagturo na kayo. O, biruin mo yun. Dapat lumalago, mga kapatid. Hindi lagi tayong bata. Alam mo, Sister Robel, kailan ba yun? Kahapon, nasa government office ako. May batang umiiyak. Siguro mga 2 taon, yung 3 taon. Ang sarap pakinggan. Parang kahit pag-alagala siya, hindi nakakainis. Kasi bata. Nauunawaan mo eh. Di ba? May dala siyang tsupo, may dala siyang teddy bear. Cute tingnan. Kasi bata. Umiiyak. Pero alam mo, nakaka-imbier na. Yung matanda na, ang laki-laki na. Di ba? Hindi pa rin natututo. Dapat sana daw ay tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulaing aralin ng salita ng Diyos. Yun ang itinuturo mga kapatid. Hindi laging basic instruction. Hindi laging 1 + 1 = 2. Kailangan nag-i-improve ang ating pamumuhay. Kailangan nagiging mature. Dati laging milk. Dati laging lugaw, gerber. Ano ka kayo mga kapatid? Abay, kain naman kayo ng mga bulalo. Kakain naman tayo ng mga matitigas. Amen. At saka pagka nakikinig kayo ng teaching, huwag laging sinasalo ninyo na parang kayo, siguro ako, sino kayo madaldal na yung nagsabi sa kay pastor ng itim? Paano kaya nalaman ni pastor yung, sino kaya? Naku, sinabi ko na nga ba eh. Di ba? Kaya kayo mga kapatid, pag kayo may sikreto, alam mo sabihin ko sa inyo, huwag nyo na sabihin sa inyo ba? Huwag nyo na sabihin na, tayong dalawa lang din pag aribi nakalabas din ikaw lang ang nagsabi. Eh, makakalabas nga iyon. Di ba ga? Sister Mirna Blair, makakalabas talaga. Dahil totoo ang kasabay ng matatanda, Sister Sarah. Ang sabi ng matatanda, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Ay, ang lupa'y nakikinig. Kahit kayong dalawa lang. Tama, minsan ganun eh. Naku, lalo sa mga taga-Batangas. Naku, aring sasabihin ko sa'yo, talagang sikreto ha. Aray, mainit-init pa. Wala nakakaalam na rin, tayong dalawa lang ha. Pag aray may nakalabas, ikaw lang madaldal makatimong dila ang nakapagsabi na rin. Naku, makamukat-mukat mo mga kapatid. Mamaya tuturo ka na sa altar ni pastor at ni bishop. Naku, po, sinabi ko na. Sino? Ay, wala naman nagsasabi. Wala namang aaming siya nagsabi. Yeah. Pag kayo ay nakaka-receive ng turo na matatapang ng mga mahihigpit at parang kayo tinatamaan, ibig sabihin, either tanggapin mo yun eh. Ay, ang sakit. Para sa akin yata. Dinasaktan ka. Eh, anong gusto ninyo? Hindi na kayo tuturuan kahit mali. Ay, sige lang. Okay lang yan. Ano pang silbi ng silbi ng ating church? Ano pang silbi ng mga pastor din eh? Kung lahat pala ng gawain ng mga miyembro o yung mga anak natin, kahit mali hindi natin sasabihan. Abay, baka makarinig kayo ng ating mga, hindi ko alam kung narinig nyo ito sa yung mga magulang, Sister Gloria. Alam mo yung ating mga magulang? Abay, kung hindi ka makikinig sa akin yan, tayo magpalit na lang ng pangalan. Narinig nyo na kayo sa mga magulang ninyo yan. Yung mga nanay ninyo, pag hindi ka nakinig sa akin, ikaw na lang ang nanay ko at ako ng anak. Di ba? Abay, trabaho ng magulang na magpangaral. Ganon din ang mga pastor. Ganon din ang mga nasa leadership. Kailangan matuto tayong mangaral ng salita ng Diyos. At ang masakit niyan, mga kapatid ko, Sister MJ, pagdating mo sa Diyos, sisiyasatin ng Panginoon sa palad ng mga pastor, ng mga leader, ay di ba ikaw ang leader niyan? Bakit hindi mo itinuro? Bakit nakikita mo ng mali? Tapos ang gusto mo, hindi ka sisitahin? Abay, mahirap yan kapatid. Baka hindi ito ang church para sa'yo. Doon ka sa church na hindi naninita. Dahil dito, ay talagang naninita. At kung ayaw mong masita, ay huwag kang magpasita. Kung ayaw, yun lagi sabi ni Pastora,
Ayaw mong mabalita ng masama. Aba, idig, huwag kang gumawa ng mali. Huwag kang gumawa ng masama. Ay, ayaw mo palang mabalita eh. Kung gusto mo palang kung gusto mong mabalita ka ng kagandahang asal, kagandahang bagay, gumawa ka ng maganda. Ganun laging prinsipyo ni Pastora. Ayaw mo palang mabalita, eh, ikaw naman ang nagawa niya, sino gumawa niyan? Oh. Kaya, pagka may mali, mga kapatid, aba masisita ka. Magandang nasisita ka. At pag nasita ka, nako mga kapatid, sa mga taga Visayas and Mindanao, ari yung salitang sita, ari yung ay Lemer, Batangas. Ang sita, ano ang sita sa atin, Ate Milen? Napupuna, napupuna yan, napupuna. Napupuna na nasisita. O kaya nare-rebuke. O yun nga, ang pinapapahid sa iyo lang is, ang inilahid mo, makintab nga. Ay, ang inilahid mo itlog, mali. Dapat talagang ituwid ka. Aba, di ba lahat na lang ng dahon dyan ilagay mo ng itlog? Di tayo pinutaktin na ng langaw at mga langgam na mahaw ng iglesia natin. Kailangan kinukorek. At kailangan tayong tumanggap ng mga solid food para malaman natin ang tama at mali. Ganun din sa mga anak natin. Pag hindi natin sila tinuruan, abay, wag na kayong maghanap na lang kayo ng ibang nanay. Diba? Dahil ang church natin, sabi, bakit tayo 45 years na pero ang ating church ay hindi ganun kadami. Kasi ang mini-maintain ng church, hindi yung dami. Madali magpadami. Ang dami nagpapa-open sa church natin. Ang dami nagpapa-affiliate. Sa mga bandang Mindanao, Visayas, marami. Pero ayaw ni Bishop. Ayaw ni Pastora. Bakit? Pagdaming pupuntahan, pagdaming aasikasuhin, tapos hindi naman magpapasakop. Huwag na. Amen ba mga kapatid? So, kailangan tayong mag-move on to solid food. Hindi lang laging 1+1. Aralin din natin ang mas malalalim na teachings. Hindi lang palaging John 3:16. Kailangan mas malalalim. Baka mamaya may mga bagay, may mga turo na dapat nating malaman ng mas malalim. Kaya itong Bible study, pinapalalim mga kapatid. Dinadala tayo, pinapalakas tayo na maging mature tayo mga kapatid ko. Kailangan nating turuan ang ating mga sarili na makilala ang masama at ang mabuti. Ang matigas na pagkain. Ang sanggol ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Kaya mga bata, tinuturuan. Hindi pwedeng... Kasi ang likas sa tao ang pagiging masama. Ang masama, hindi mo na kailangan ituro. Sister Milen, pagiging masama, likas yun eh. Normal yung pagiging masama. Di ba? Tamang bata, pag hindi mo tinuruan, magiging masama yan. Kasi walang aral eh. Kasi, normal yung pagiging masama. Pero yung pagiging mabuti, itinuturo. At pag ikaw ang nagturo, kapatid ko, dapat mabuti ka rin. Diba? Hindi yung tinuturuan mo yung anak mong wag manigarilyo, ay para ka namang kapring usok ka ng usok diyan, ay paano matututo ang anak mo? Amen ba? Papupuntahin mo ang mga anak mo sa church, ay ikaw naman ay madyong ng madyong diyan. Ikaw ay pusoy dos diyan, pusoy dos dito. Wala kang panahon sa church. Pero gusto mo yung church, yung pamilya mo, magpunta ng church. Kailangan, yung itinuturo mo, ikaw mismo, ay iyong ginagawa. Last verse, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. At dahil sa pagsasanay, ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya Sister Robel, sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na minor de edad. Diba? Yung 18, kaya makita mo may 18, kaya pag nagdibu, diba? Ang dibu dapat sineselebrate yan. Kasi yung dibu atin lumalampas na yung bata doon sa threshold ng pagiging mayor de edad. Minor de edad, mayor na edad. Ibig sabihin, pag minor de edad, wala pang kulang pa sa kaalaman. Kulang pa sa karunungan, mga kapatid.
Pero pag ang bata nag-18 na, 19, dapat marunong na yan. Kaya itinakda ng batas na ang tao hindi pwedeng mag-asawa ng minor de edad. Mapusok pa. Hindi mo pa alam. Amen ba? Ganon din ang church, ang salita ng Diyos. Ang matigas na pagkain ay para lamang sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilatis ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Amen. Kaya sabi ko sa mga anak ko kanina natin ang anak ko kasi si Chelsea Jewel at 13, turning 40. Sabi ko, anak, in the next 4 years of your life, you will never ever hear my voice again. Kasi ang mga 13 yan, mga 14, Sister Rubel. Sister Ne, alam mo yan. Yung mga edad na mga, nako, mga kapatid, parang alam na nilang lahat. Ayaw na masasabihan. Tayo mga bata tayo, Sister Rubel, Sister Ne, nako po. Ganyan nga 12, 13 anyos, nako po. Talagang magagarute. Baka gusto mo lamasin ko ng asin yung dila mo yan. Bawal ka sumagot. Hanapin mo yon. Pag hindi mo nakita, tatamaan ka sa akin. May papahanap sa iyo. Na pag hindi mo nakita, di ba? Huwag ka sasagot. Sumagot ka. Bakit ka tahimik? No, hindi mo alam kung nung pag sumagot ka, may tama ka. Pag hindi ka sumagot, bakit ka tahimik? Hindi ka sumasagot. Siguro totoo na. Ngayon, ang mga bata, kakaiba, Sister Arlene. Ang mga bata, ngayon, sasabihan mo, nako, ikaw pa ang ano. Kaya, pero kahit ganun pa man, trabaho nating mga nasa leadership, pastor man tayo, magulang man tayo, leader man tayo ng isang organisasyon, trabaho nating iangat ang level ng ating nasasakupan. Kailangan tayong umakyat sa maturity. Lalo na 45 years na tayo, Ate Milen. 45, mga kapatid. 45. Sa tatanda na nating ito, isang kapag naman pupunta, paalis-alis ka. Aalis ka, pupunta ka ng church na iba. Bakit? Panibagong pagsisimula. Panibagong pakikisama. May samantalang dito, naranasan mo na ang pag-ibig ng Diyos. Marami nagsasabi niya sa London, ang London napaka-welcoming church. Sabi ko nga, ang church natin, hindi lang pampamilya, Sister Rubel, pang-sports pa. Pag umalis ka pa dito, wala ka na mapupuntang ganito. Linggo-linggo may lechon. Linggo-linggo may Sharon, may take away, mayroon kay Brownie, kay Blackie, kay Whitey. Lahat na laang din saan ka pupunta? Doon ka sa iba. Walang pagkain doon. Kung yan ang gusto mo. Ayaw ko namang mamilit, Ate Milen. Mahirap naman yung huwag ka namang umalis. Kung ikaw ay naalis sino ka namang pipigil sa iyo? Mahirap yung ikaw ay namimilit. Kaya ang Panginoon ayaw nang namimilit. Either gusto mo dito sa akin, umalis ka. Pero pag umalis ka, para kang si Jonah. Para kang si prodigal son. The moment umalis tayo doon sa protection ng father, naglep sa ng father's house Kaya nung umalis siya doon, Atine, doon sa protection, doon sa kamay ng father niya, nawala na yung glow niya. Alam mo, pag nawala ang tao sa Panginoon sa paglilingkod, tingnan mo, Atine, mga tao nagbabackslide, Sister Rubel. Yung mga nawawala sa paglilingkod, Ate Mila, nakikita mo yan. Pag ang tao nawala sa paglilingkod, meron akong kaibigan dati na pastor. Tapos na to Kuya Unad, 2-3 minuto na lang. Ito ay pastor. Ito ay talagang true to life story. Real story ito. Sabi niya sa akin, Pastor Don, ako namimiss ko ang paglilingkod. Dati siyang pastor. Ay inalisan ng church niya. For some reason. Namimiss ko ng pagtuturo. Every time nakikita ko siya, ay nawala na yung glow. Ganon din ang tao. Pag lumayo sa Diyos, kita mo, Sister Rubel, yung mga santo sa atin, mga San Pablo, di ba? Ang drawing nila may mga parang ilaw, para sila may Christmas tree dito. Yung parang ilaw. Totoo yun. Amen? Pagka lumayo ang isang tao sa Diyos, nag-backslide, nawawala yung glow na yun. Kumbaga sa kuryente, hindi nakabayad ng kuryente, kaya nag-blackout siya. Brown out.
Pero pag ang tao lagi nakadikit doon, kaya sabi ni Jesus, I am the light of the world. Ay lagi ka nakadikit sa ilaw. Kaya si Moises nung bumabasa from the Mount Sinai, 40 days, kausap niya ang Diyos Ama. Kaya pagbaba niya, talagang para sang ginto. Kasi malapit ka sa Diyos eh. Pero the moment lumayo ka sa Diyos, nagba-brown out ang buhay mo, kapatid ko. Hindi ka nakabayad ng kuryente sa Meralco. Oh, di ba? Kaya pagka lumalayo, nagbabaksa ng tao, pati mo, kapatid, ano nangyari sa'yo? Nung nasa church ka, lagi ka nakariban. Ang kulay ng buhok mo, kulay mais. Ay bakit ba ngayon kulay, naku po, puro uban, puro puti. Hindi ka na nakaka-make up, hindi ka na nakakaligo. Marami ka ng pili ka sa mukha. Ay kasi lumayo eh. Di ba? Pero the moment na lagi ka nasa presensya ng Panginoon, and every week, every day, lagi mong kinakanta yung, I will enter His gates with thanksgiving. My God, my God. Sasabihin ng mga tao, Rubel, bakit, alam mo, ilang taong ka na? Ganito edad ko? Naku, mas matanda pa pala ako sa'yo, pero kita mo ang mukha mo, kabata-bata. Hindi mo na kailangan si Vicky Velo. Hindi mo na kailangan si Kalayan. Hindi mo na kailangan may sa dati sa Harrison Plaza, meron silang ano dyan eh. Meron diyang mukha na ano, yung paanuhan ng mukha. Let's face it. Hindi mo kailangan magpa-let's face it. Bakit? Eh, ang mukha mo napakabata. Ano bang how to be you po? Oh, di ba? Bakit? Hindi nila alam, ang sikreto mo ay ang pagiging malapit sa Diyos. At pag malapit ka sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, ask me anything. Ask me anything in my name and I will do it. Amen? Kaya huwag kayong mawawala sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon natin and God bless you sa ating mga kapatid. God bless you, Pastor Saldi. Praise the Lord po rin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Saka mga kapahayagan na muli po nating narinig. Maraming salamat po sa buhay niyo po, Pastor Don, Pastor Saldi. Tunay nga na sa